Isang bagong 1 bilyon peso bridge na may haba na 1.7 kilometer ay nagkakaroon ng nahugis sa province of Quezon, na tinaguri ang pinakamahabang over-the-water link sa rehiyon ng Calabarzon. Ito ay nakatakdang iugnay ang ilan sa pinakamahusay na Pacific-facing beachfront property sa bansa at isang paparating na 55 megawatt wind farm. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Roma Point Bridge, kilala rin bilang Canda Honda Goa Roma Point Quezon Bridge, ay mag-uugnay sa mainland Luzon mula sa bayan ng Calawag, sa lalawigan ng Quezon hanggang sa 172 kilometer na isla ng Alabat. Ang bridge building project ay isa sa mga pangunahing proyektong infrastruktura sa bansa na naglalayong pasiglahin ang paglago at pag-unlad ng ekonomiya sa mga kanayunan. Ang Pilipinas ay may higit sa 7,600 isla. Sinimulan ng Department of Public Works and Highways, DPWH, ang pagtatayo ng Roma Point Bridge noong 2018, panandaliang tinamaan ng trabaho ng pandemya. Sa kasalukuyan, ang nag-iisang paraan ng transportasyon sa pagitan ng isla at mainland Luzon ay nananatiling boat trip, kadalasang kinakansela sa masamang panahon. Inilantad din ng pandemya ang pangangailangan ng pinabuting pag-akses sa pangangalagang pangkalusugan para sa 43,000 residente ng isla. Ang lugar ng proyekto, na pinili kasunod ng isang pag-aaral sa pagiging posible, ay nagbigay prioridad sa pinakamaikling at pinakaligtas na ruta kumpara sa iba pang mga opsyon. Ang isla ay kasalukuyang binuo bilang isang destinasyon ng turista. Ang matagumpay na pagkumpleto ng tulay ay magpapalakas ng lokal na turismo. Ang link ay magpapabilis sa paglalakbay para sa mga pasahero, kargamento, at mga kalakal sa pagitan ng lupain at mga ferry ng mga liblib na bayan ng isla at iba pang sistema ng transportasyon ng tubig. Samantala, ang pambansang pamahalaan ay naglaan ng 2.8 billion pesos para sa pagtatayo ng Tacloban Causeway Project na magbibigay ng mas maikling ruta mula sa downtown ng lungsod patungo sa Paliparan, sinabi ng Department of Public Works and Highways, DPWH. Sinabi ni DPWH Eastern Visayas Director Edgar Tabaco na ang mga gawaing sibil ay may accomplishment rate na 9.66% ngayong buwan gamit ang mga appropriations noong 2022 at 2024. Ang budget ay magbibigay daan sa DPWH na magtayo ng 1.43 kilometro na bahagi ng 2.56 kilometrong daanan mula sa Magsaysay Boulevard ng lungsod hanggang sa Airport Complex, na tumatawid sa Cansabato Bay. Ang bisyon ay hindi lamang ang pagtatayo ng infrastruktura, ngunit ang pagtatayo ng mga istruktura na maghahatid ng mga turista at pamumuhunan sa lungsod. Malakas ang loob ng opisyal na ang natitirang 1.99 billion pesos budget requirement ay ilalaan sa 2025 at 2026, gaya ng ginawa ng House of Representatives. Ang una sa uri nito sa Eastern Visayas, ang causeway ay magsisilbing alternatibong ruta para sa mga motorista mula sa commercial district ng lungsod na papunta sa airport, na magpapababa ng distansya, oras ng paglalakbay, at mga gastos sa pagpapatakbo ng sasakyan. Ang proyektong ito ay nagsasangkot ng pagtatayo ng isang 4-lane road embankment na umaabot ng humigit kumulang 2.56 kilometro na may tulay sa gitna. Magtatampok din ito ng magkakahiwalay na bike lane, mga konkretong kanal, mga bangkita, pati na rin ang mga wave deflector sa magkabilang panig. Tatawid ang causeway sa Ken Kabatubi simula sa City Hall Complex sa Magsaysay Boulevard hanggang sa Kataysan Point ng Tacloban Airport sa San Jose District ng lungsod. Ang oras ng paglalakbay ay mababawasan sa 10 minuto lamang mula sa kasalukuyang 45 minuto. Ang istruktura ay makadagdag sa hinaharap na bagong gusali ng terminal ng Paliparan na idinisenyo upang mapaunlakan ang mga internasyonal na flight.
Bukod sa pagiging alternatibong highway, ang causeway ay magsasanggalang din sa mga komunidad mula sa mga mapanirang alon. Samantala, ang konstruksyon ng 1.34 kilometro, 4-lane, 6-span na extra-dosed bridge at ang mga approach na kalsada nito sa Davao River na nagsimula noong November 2023 ay gumawa ng makabuluhang hakbang, na ang pagkumpleto ay umabot na sa 32.13%. Nagsagawa ng site inspection noong July 19, 2024 Senior Undersecretary Sad Ain, in charge of DPWH Infrastructure Flagship Projects alongside Unified Project Management Office Bridges Management Cluster, UPMO-BMC, Project Director Rodrigo de los Reyes. Ang kanilang pagbisita sa proyekto kasama ang UPMO Roads Management Cluster 1 Project Director Benjamin Bautista ay nagbigay diin sa malaking pagsulong sa 3.126 bilyong pesos konstruksyon ng tulay na pinondohan ng gobyerno ng Pilipinas at ng China Aid Grant. Ang proyekto ng tulay na makadagdag sa Davao City Coastal Road kapag natapos ay nangangako ng pinahusay na kadaliang kumilos, pagkakakonekta, at mga pagkakataong pang-ekonomiya para sa rehiyon ng Davao. Ang proyektong ito sa ilalim ng agenda ng Build Better More ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., ay isang mahalagang infrastruktura ng transportasyon, na nagbibigay ng mas mabilis at mas mahusay na daan patungo sa malaking balto ng mga sasakyan at sa pagpapagaan sa silangan kanlurang pagsisikip ng trapiko sa mga baybaying lugar ng Davao City. Sa kasalukuyan, ang mga gawaing sibil para sa tulay ay kinabibilangan ng pag-install ng mga rebar para sa mga haligi ng pier at mga crossbeam, kasabay ng paglalagay ng mga scaffolding bilang paghahanda para sa pagtatayo ng deck. Ang mga aktibidad tulad ng steel sheet pile driving para sa coffer damming at board peeling ay umuusad din gaya ng plano, target na buksan ng tulay sa trapiko sa pagtatapos ng 2025.